Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid, mga kaibigan, at mga inaaralan sa Biblia, naming mga bisita. Kasama na yung nasa Zoom. Kayo pong lahat ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Bilang bahagi po ng ating pagpupulong, ating bubuksan ito sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Ating pong awitin, kung angkop sa inyong kalagayan na nakatayo, ang awit numero 11. Ang pamagat, mga nilikha, pumupuri sa Diyos. Hinalaw ito sa awit kabanatang 19. Pakisuyo po, nasundan ang himig ng ating musika. Sa gabing ito ay muli tayong makikinabang ng mga paglalaan sa atin ng mga espiritual na bagay ng Diyos na Jehovah. At sa gabing ito, tayo ay mayroong tatlong bahagi ng ating pagpupulang. Ang una, kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ang unang pahayag, mapapakinggan natin yung ano ang matututunan natin sa langgam. No? At diyon sa pangalawang bahagi ay yung maging mahusay sa ministeryo. Makakakuha tayo ng mga ilang pamamaraan kung paano pa natin mapahusay ang ating ministeryo sa larangan. Ganon din, yung huli, yung pamumuhay bilang Kristiyano, ay tungkol naman ito sa mga nilalang ng Diyos na Jehovah na nagpapasaya sa atin at susundan ito ng lokal na pangailangan at pagkatapos ay yung ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Ngayon ay dumako tayo sa unang may bahagi dito sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ang kanyang paksa, ano ang matututuhan natin sa langgam. Gaganapanan sa atin ito ni Brother Nolan Vasquez. Ano ba natutunan natin sa mga langgam, mga kapatid?
Ano ba ang naramdaman natin kapag nakakita tayo ng mga langgam? Nakikitan ba tayo sa mga maliliit nilang mukha, sa mga magagandang kulay nila, o talagang naiinis tayo kapag kinakagat tayo ng langgam? Ano man ang naramdaman natin mga kapatid, ang mahalaga ay mayroon tayong matutunan na mahalagang aral sa langgam na ito. Kaya pakisuyo, nabasahin natin ang sagot sa Biblia dito po sa Kawikaan, Kabanata 6, ang talata ay 6. Nandiyan na po kayo? Matuto ka sa langgam, ikaw na tamad. Tingnan mo mabuti ang ginagawa nito at magiging marunong ka. Anong sabi ng teksto? Ikaw na tamad, tingnan mo kung ano ang ginagawa ng mga langgam. Anong pakinabang sa mga taong tamad? Sabi doon, magiging marunong ka. At kung paano matutularan mo ang mga langgam. Kaya ipagpatuloy natin sa Kabanata 6 pa rin, ang talata ay 7 at saka 8 sa pagbabasa doon sa Kawikaan na yon. Sabi rito, kahit wala ito komandante o opisyal o tagapamahala, nag-iimbak ito ng pagkain kapag tag-araw. At nag-iipon ito ng pagkain panahon ng pag-aani. Ano ang mga natutunan natin dito mga kapatid tungkol sa langgam? Halimbawa, sa pag-iimbag ng pagkain, kahit na wala nag-uutos sa kanila, pero gumagawa pa rin sila sa pag-iimbag ng pagkain. Pag-iipon pa rin sila kung paano nilang sa pagkain tungkol sa hinaharap. No? Ibig sabihin, hindi po sila nagtitigil sa pag-iimbak nito. Ang mga langgam nito ay madalas din natin nakikita. Lalo higit kapag tag-init. No? Malapit sila doon sa mga giikan ng palay kung saan marami yung buto ng mga halaman at ganun po yung mga butil. Oo, binibigyan sila ng Diyos na Jehova ng likas na karunungan, taglay ang kasipagan. Kaya, kailan ba nila higit na ginagawa ito na mag-imbak ng botil o pagkain? Ang sabi doon sa teksto, kapag araw ng tagsibol, araw ng tag-init, para magagamit nila sa panahon ng mahirap, kung saan mahirap humanap ng pagkain ang mga langgam. Gaya na lamang ng taglamig. Kaya, alam natin mga kapatid na ang langgam ay isa rin huwaran sa pagtutulungan. Huwaran din sa pagtutulungan, pakisuyo po sa atin larawan para makikita po natin. Diyan sa larawan, nakikita natin diyan mga kapatid na parang pilit na binubuhat ng isang langgam yung dahon, na baka higit pa siguro sa bigat sa kanilang katawan, yung dahon na yun. Ang mga bagay na mas malaki sa kanila o mabigigat pa sa kanilang katawan. Kaya dapat lamang natularan ang karunungan ng langgam. Bakit kaya hindi butil yung pagkain na hinahakot nila? Kung di, ito yung mga dahon para kung saan magagamit na nila ito sa paggawa ng kanilang mga bahay o kaya ang kanilang tirahan. At bilang paghahanda sa panahon ng bagyo at pagbaha. Kaya makikita natin yan na kailangan talaga na kumuha ng mga dahon para makumpuni o magpukol-pukol ang kanilang mga ginagawang tahanan, anumang klase mga dahon na yon. At alam na ba ninyo mga kapatid na mahusay din sa paggawa nila ito? Mahusay paggawa nila kasi kung papansinin niyo, hindi ito mababasa. Hindi ito mababasa. Kaya dahil diyan, safety ang kanilang kinakain o kanilang pagkain, pag-iimbak ng pagkain. Kaya hindi sila magagambala pagdating ng tag-ulan at mayroon din silang sapat na pagkain at higit sa lahat, mayroon silang matibay na tirahan.
Kaya makikita natin dyan mga kapatid, patuloy pa rin nilang ginagawa ang pagsisikap na tapusin bago dumating man ang taglamig. Kaya hindi lamang ang paghahanda sa pag-imbak ng pagkain ang nasa isipan ng mga langgam na ito, kundi maging ang kalagayan nila sa hinaharap. Salamat po sa ating picture. Kaya, kamusta naman tayo mga kapatid? At bilang mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos na Jehova, tayo man ay sumulong sa may edad, o nag-iisang magulang, o sa aming mga kabataan, mga inaralan sa Biblia, sa aming mga bisita ngayon. Ano ang aral na matutunan natin para makakatulong sa atin ang langgam na ito? Kaya pakisuyo po sa atin workbook doon sa Kawikaan. Basahin po natin ang huling teksto. Kawikaan 6:9 hanggang 11. Diyan na kayo? Ikaw na tamad, hanggang kailan ka ihiga riyan? Kailan ka babangon mula sa pagkatulog? Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang kuliplip para sa pagpahinga. At biglang darating sa iyo ang kahirapan at parang magnanakaw. At ang kakapusan na parang armadong lalaki. Sa talatang 9, paano natin kinakapit sa atin ministeryo itong mga kapatid? Lalo kung regular tayo, nakibahagi sa ating ministeryo. Una, sikapin natin na maagang matulog sa gabi. At sa ganon, ay sapat ang tulog natin at masaya ang puso natin sa paglilingkod sa Diyos na Jehova. At sa atin naman, paano kung tumunog na yung alarm clock natin? Babangon pa tayo kaagad? Kumisan, ihirit pa, maaga pa naman eh. Pero hindi pala ganon. Kailangan, babago na tayo kaagad para hindi tayo maiiwanan ng mga nangunguna sa atin. Sa 11 naman, baka may nangunguna ng mga elder sa larangan at may isang kapatid na iwan pa at tumawag sa nangunguna at baka hindi masagot. Ano kaya sa loobin natin? Magtatampo ba tayo sa mga elder natin? Siyempre hindi. Kaya ang pagsisikap na makahabol sa teritoryo, anong dapat natin gawin? So maaga tayo gigising para maka-alinsabay tayo sa mga kapatid. Kaya bilang paalala, anong sinabi? Huwag natin tularan ang mga tamad na parang patulog-tulog lang, paisi-isi lang. Para naman sa atin, ano bang gusto ni Jehova para sa atin, mga kapatid? Gusto ni Jehova na tularan natin ang mga katangian na mayroon ang mga langgam. Tulad na lamang ng kasipagan, karunungan, at pagsisikap na gampanan ang mga gawain natin na inutos sa atin para mapapasaya natin ang Diyos na Jehova. Kung magagawa natin yun, mga kapatid, matutularan natin ang mga langgam. Maraming salamat, Brother Vasquez, sa inyong maliwanag na pahayag tungkol sa kung ano ang matututunan namin sa langgam. Ngayon dadako tayo sa ikalawang bahagi. Ito ay spiritual na hiyas. Sa loob ng 10 minuto, ito ay pagtalakay. Gagampanan sa atin ni Brother Junel de Los Angeles. Pakisuyo po, Brother Junel. Sino po mga kapatid ang nais magbasa ng binabanggit ng Kawikaan, chapter 6, verses 16 hanggang 19? Okay, si PJ. Wala po. May 6 na bagay na kinapupuotan ni si Jehova. Oo, 7 bagay na suklam sa kanya. Mapagmataas na mga mata, sinungaling na dila at mga kamay na pumapatay ng inosente.
pusong nagpapakana ng nakapipinsala at mga paang nagmamadali sa paggawa ng masama, isang testigo na laging nagsisinungaling at sinumang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Salamat sa mahusay na pagbasa. Binabanggit ba sa tekstong ito ang lahat ng bagay na kinapopotan ni Jehovah? Sige po, si Brother Belmonte. Bagamat 7 po yung binanggit, hindi po ito yung kompletong listahan ng mga kasalanan dahil alam naman natin na patuloy po nag-iimbento yung mga tao sa paggawa ng mali. Ibig sabihin po ng 7 binanggit ay nagpapakita po ng listahan na sumasaklaw sa lahat ng uri ng kasamaan. Kahit na hindi to literal na kompleto, parang sinasabi nito na sapat na yung listahang iyon para magbigay ng buong idea sa kasalanan ng kinapuputan ni Jehovah. Salamat. Sino pa po? Okay, Brother Jean, sa unahan po. Dapat rin natin tandaan na ang mga tao para bang mga inventor ng masamang bagay. Kaya doon sa panahon ng Biblia hanggang sa panahon natin sa ngayon, tiyak na sang-ayon tayo na mas nakakagawa pa ang tao ng higit pang masamang bagay. Kaya hindi maaring mailista lahat ng kinapopotan ni Jehovah o lahat ng masamang gawin na ayaw niya. Pinakigay ng nabanggit ng komento, no, nagre-represent lamang ito, pero hindi talaga ito yung kumpletong listahan. Salamat. Meron pa po ba? Si Brother Mata po. Tama yung mga nabanggit kasi binanggit yan. Oo, halos lahat. Pero may pasubali dyan. 7 o 6 naging 7. Ibig sabihin, patuloy na dinagdagan ng mga tao ang kanilang masasamang mga ginagawa. Salamat. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sige po, Sister Likanda. Dito po sa Kawikaan 6:3, nagustuhan ko po dito yung katangian na mapagpakumbaba at yung nagmamakaawa. Maaari lang po maging mapagpakumbaba ang isang tao kung isa sa alang-alang po natin ang ating kaugnayan sa Diyos na Jehovah at sa ating kapwa. Batay nga po sa Biblia, at batay sa sinasabi po ng Biblia at sa pagkatapos ay isa sa gawa po natin ang mga simulain natin natutunan sa Bible. Salamat. Okay, zoom po tayo sa account ni Sister CK. Po, ako naman yung nasa Kawikaan, 6:35, regarding sa galit. Iba-iba yung mga payo o ways ng mga tao kung paano na ibubulalas yung galit o i-express yung galit. Ang sabi ng ilan, mga psychologists or mga doktor, ibulalas lang para gumaan ang pakiramdam. Pero sabi naman ng kabilang side ay kung ibubulalas ito, baka humantong naman ito sa hindi na natin makontrol at magkasakit tayo. Pero tandaan natin, wag natin hayaan na tisurin tayo ng ating galit mismo. At wag din natin hayaan na mawala yung pagsang-ayon ni Jehovah. Salamat po. Sister Villavicencio po. Dito po sa Kawikaan 6:24, napatibay po ako nito na lagi kong alalahanin yung mga payo ng salita ng Diyos na Jehovah at ginagamit ko ito bilang lampara po sa akin pa at liwanag ng aking landas ay tutulong po sa akin upang tanggihan ng mapang-akit na paanyaya po ng masamang gawain na hindi makakapagpagalak sa Diyos na Jehovah. Salamat. Sister Calso po sa likuran. Ang Kawikaan, chapter 6:7-8, ang langgam ay walang komandante, opisyal, tagapamahala. Nag-iimbak sila ng pagkain tag-araw at nagtitipon sila ng pagkain sa panahon ng pag-ani at nagtutulungan sama-sama. Ginagamit ito ng manghayop dahil sa instinct. Tayo naman, bilang saksi ni Jehovah, sumusunod tayo sa instruction ng samahan sa pamagitan ng mga taong may pagkatakot sa Diyos na Jehovah. Kaya habang may panahon pa, gawin natin ang abot nating makakaya na ipangaral ang tungkol sa kaharian ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asang masayang buhay magpakailanman sa paraisong lupa. Salamat, Sister Calso. Sino pa po? Ako, sige po, Sister Vasquez, may gitnang bahagi.
Sa Kawikaan 6:12, binanggit doon na di tapat ang pananalita ng isang taong walang kabuluhan at masama. Ang pagiging di tapat ay sumisira sa reputasyon ng isang tao, sa komunidad at lalong-lalo na sa kaugnayan natin sa Diyos na Yehova. Kaya madalas na laging pinagmumulan ito ng mga pagtatalo. Kaya lagi sanang maging tapat sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at gawa ayon sa Hebreo 13:18. Salamat, maging tapat. Sino pa po? Okay po, Sister Maglangit po. Sa may unahan po. Sa Gawa 6:18, sabi pusong nagpapakana ng nakapipinsala at mga paang nagmamadali sa paggawa ng masama. So dapat po kapuotan natin yung masama na kinapupuotan ni Jehovah. Kasi kung napupuot tayo sa masama, parang binablock po nito yung paggawa natin ng mga bagay na nakaka-damage sa reputation natin at sa iba. At katulad, halimbawa, ng pagkakalat ng chismis or mga kasinungalingan, na kung saan sinisira nito yung mabuting reputation ng isang tao at nagdudulot din ng kaguluhan sa kongregasyon. So dapat ang gawin po natin, maging busy sa gawain ng Panginoon para pagpalain tayo spiritually. Okay, salamat po. Brother Mata. Dito sa Kawikaan 6:6, ikaw na tamad, matuto ka sa langgam. Hindi naman ako langgam. At syempre pa, hindi naman ako tamad. Ibig sabihin, kung tayong mga saksi ni Jehovah, kung sinisikap natin ikakapit ng mga natutunan natin sa Biblia, papautos man o simulain, hindi talaga tayo magiging tamad. Kasi ang punto ganito, hindi yung may tutulong o may bibigay sa atin, kundi kung anong may bibigay natin. Lalo na, di ba? Mayroong kaligayahan sa pagbibigay kaysa tanggap lang ng tanggap. Salamat, Brother Mata, sa pagdirin sa puntong iyon. Brother Caso po, sa likuran. Kanina binanggit sa Kawikaan 6:16 hanggang 19, merong 6 na kinapuputan, tapos naging 7. Paano nangyari yun? Kung bibilangin mo, 7 talaga. Pero kung bibilangin mo yung 2 bulaan, sabihin pagsisinungaling, naging 2 yun. No? Kaya naging 7. Bakit kaya, anong ibig sabihin nito na karimari-marim? Ibig sabihin niya pagsisinungaling ito, yun ang karimari-marim kay Jehovah yung pagsisinungaling. Kaya nga, yung komento ng mga kapatid, iwasan natin yung pagsasalita na hindi naman tayo, kumbaga wala naman tayong kinalaman sa isang bagay, lilitaw na chismis yun. Salamat po. Sino pa po? Sige po, sa atin pong bisita. Sa Kawikaan 16 po, napaalalahanan ako nito na walang maidudulot na mabuti kung lahat ng bagay na gusto kong gawin ay maya-maya ko lang gawin, mamaya na lang, o kaya bukas na lang. Napapalahanan ako nito na ang procrastination ay isang bagay na hindi nakakalugod kay Jehovah. Ayan, so walang manya na habit sa ating mga lingkod ni Jehovah. Sino pa po? Meron ba po tayo? Sige po, si Brother Flores. Nagustuhan ko itong nasa Kawikaan sa stress. Hindi may iwasan kung minsan dahil lang hindi tayo sakdal, maring pagkamali tayo. Maring makagawa tayo ng bagay na masama sa ating kapwa. Magandang payo dito para makalaya tayo doon. Sabi dito sa bahagi na sabi, magpakumbaba ka at magmakaawa agad sa iyong kapwa. Oo, ito'y pinakamahirap na gawin. Kahit na matapang na tao, hindi kayang gawin to. Pero kung gusto mo makalaya, ibig sabihin mapatawad ka, magpakumbaba ka. Yan, isang magandang aral dito ating matutuhan. Salamat po sa inyong mga kapatid, sa inyong mga pinaghandaan na komento. Maraming salamat, Brother Junel, sa inyong nakapagtuturong pagtalakay sa ating espiritual na hiyas. Ngayon ay dadako tayo sa ating unang estudyante na sa ilalim pa rin ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay pagbabasa ng Biblia. Babasahin niya po sa atin yung Kawikaan, talatang 6, 1 hanggang 26.
Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Mark Jacinto. Brother Jacinto, pakisuyo po. Anak ko, kung garantihan mo ang kapwa mo, kung nakipagkamay ka sa isang estranghero, kung nabitag ka ng sarili mong pangako at nasilo ng pananalita ng iyong bibig, gawin mo ito, anak ko, para makalaya ka. Dahil nahulog ka sa kamay ng iyong kapwa, magpakumbaba ka at magmakaawa agad sa iyong kapwa. Huwag mong ipikit ang mga mata mo para matulog at huwag mong hayaang sumara ang mga talukap nito. Iligtas mo ang sarili mo na gaya ng gasela sa kamay ng mga ngaso at gaya ng isang ibon sa kamay ng manguhuli ng ibon. Matuto ka sa langgam, ikaw na tamad. Tingnan mong mabuti ang ginagawa nito at magiging marunong ka. Kahit wala itong komandante, opisyal o tagapamahala, nag-iimbak ito ng pagkain kapag tag-araw at nagtitipon ito ng pagkain sa panahon ng pag-aani. Ikaw na tamad, hanggang kailan ka hihiga riyan? Hanggang kailan ka babangon mula sa pagtulog? Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukip-kip para magpahinga. At biglang darating sa iyo ang kahirapan na parang magnanakaw at ang kakapusan na parang armadong lalaki. Hindi tapat ang pananalita ng isang taong walang kabuluhan at masama. Kumikindat siya, sumisenyas gamit ang paa, at ipinantuturo ang mga daliri niya. Masama ang puso niya, kaya lagi siyang nagpapakana ng masama at naghahasik ng pagkatalo, kaya bigla na lang siyang mapapahamak. Sa isang iglap, mapipinsala siya at hindi na gagaling. May 6 na bagay na kinapopotan si Jehovah. Oo, 7 bagay na kasuklam-suklam sa kanya. Ang pagmataas ng mga mata, sinungaling na dila, at mga kamay na pumapatay ng inosente, pusong nagpapakanan ng nakapipinsala, at mga paang nagmamadali sa paggawa ng masama. Isang testigo na lagi nagsisinungaling, at sinumang naghahasik ng pagkatalo sa gitna ng magkakapatid. Anak ko, sundin mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang tagubilin ng iyong ina. Lagi mong isa puso ang mga iyon. Itali mo ang mga iyon sa lieg mo. Kapag numalakad ka, papatnubayan ka nito. Kapag nakaiga ka, babantayan ka nito. At kapag gising ka na, tuturuan ka nito. Dahil ang utos ay isang lampara at ang kautusan ay liwanag. At ang pagsaway at disiplina ay daan ng buhay. Iingatan ka ng mga ito mula sa masamang babae, mula sa mapang-akit na pananalita ng immoral na babae. Huwag mong nasain sa iyong puso ang kagandahan niya at huwag kang magpabihag sa mapang-akit niyang mata. Dahil tinapay lang ang natitira sa isang lalaki kapag sumiping siya sa isang babaeng bayaran. Pero mahalagang buhay ang nawawala kapag sumiping siya sa asawa ng ibang lalaki. Maraming salamat, Brother Jacinto, sa inyong mahusay na pagbabasa ng Biblia. Kayo ay inatasan doon sa Aralin Gis, Brother Jacinto, yung pagbabago-bago ng boses. Paano ba natin nakita yung pagbabago-bago ng boses ni Brother Jacinto? Kapag ka merong itinatawid doon sa binabasa niya na para maging malinaw yung ideya, para abutin yung damdamin ng tagapakinig, binabago niya kapag ka yung tono ng boses ay merong pagdiriin ng mga mahalagang punto. At napapakilos din ng mga tagapakinig kapag ka, halimbawa ay yung unang bahagi na anak ko. Yan, diba? Parang maganda ang dating at maganda, napapakilos ang mga tagapakinig. At pagka merong mga hatol naman, mga sinasabi yung nagsumulat no, doon sa Solomon, maganda ang dating sa mga tagapakinig. At kapag nagpapahayag naman ng mga pagkatakot, pagkabahala, yan, babaguhin yung boses sa ating pagbabasa. Kahit na sa larangan, ay pwede natin gawin yun para makuha natin yung atensyon ng kausap natin sa larangan. Kaya maraming salamat, Brother Jacinto, sa inyong mahusay na paggaganap ng bahaging ito. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, yung maging mahusay sa ministeryo. Dakuhan natin yung unang may bahagi. Ito ay pagpapasimula ng pakipag-usap
ang setting nila yung di formal na pagpapatotoo. Ito ay iimbitahan niya sa espesyal na pahayag at memorial ang isang di aktibo niyang kamag-anak. Ano? Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Regine Centillas. Ang kanyang di aktibong kamag-anak ay si Sister Rachel Centillas. Pakisuyo, Sister Regine. Hi, buti naman at nakasama ka sa family reunion natin. Oo nga kasi maluwag na yung schedule ko kaya nakasama ako. Oo nga. Kamusta ka na pala? Okay naman ako, pero nito nakaraang buwan, ang daming nangyari at isa na ngayon ang dami kong ginagawa sa trabaho. Oo nga, tsaka namimiss ka din namin sa kongregasyon. Alam mo, nangyayari talaga yun na maging busy tayo, no? At malapit na din pala yung memorial. Makakapunta ka ba? Ay, oo nga, no? Kailan nga pala ulit yun? Eto, may invitation ako dito sa phone. Ayan, magaganapin ng memorial sa April 12, Sabado ng 5:30 ng hapon. At nakalagay na din dito yung address. Sana makapunta ka kasi napakahalaga ng okasyon na ito. At dito, pansin mo, may binanggit din na teksto. Okay lang nabasahin natin. Sige. Kumuha rin siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ito, ibinigay sa kanila at sinabi, "Sumasagisag ito sa aking katawan na ibibigay ko alang-alang sa inyo. Patuloy niyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin." Yan, salamat. Pansin mo dun sa last sentence, sinabi dyan ni Jesus na dapat nating patuloy na alalahanin yung kamatayan niya. Oo, kaya umaasa ako na makakadulo kay Rachel kasi napakahalaga ng okasyon nito kasi nagbibigay ito sa atin ng pagkakataon para ipakita yung pag-ibig sa atin ng Diyos at ng kanyang anak na si Jesus. At pwede mo ding isama sila tita at mga kapatid mo. Para na rin tayong nag-reunion ulit doon. Sige ate, thank you rin pala sa pag-invite. Sabihin ko sila mama at magpapaalam na rin ako sa boss ko para makapag-file ng leave. Sige, walang problema. At oo nga pala, isang linggo bago yung memorial, meron namang special na pahayag sa April 5, Sabado ulit ng 8:30 ng umaga. At ito yung tema niya, posible bang makita ang katotohanan? Yan. Message mo lang ako para sabay na tayong pumunta sa Kingdom Hall. Sige te. Salamat, Sister Regine at Sister Rachel sa inyong bahagi. Kayo ay inatasan doon sa Aralin 4, number 3. Ang sabi rito, huwag maging mayabang. Huwag palabasin na alam mo ang lahat at walang alam ang kausap mo. Magalang siyang kausapin. Ano? Kita niyo naman yung nakita natin, nasubaybayan natin na yung kanyang kamag-anak ay inimbitahan niya ng magalang. Ano? Sa katunayan, yung teksto binasa niya, pinaalam niya pa sa kanyang kamag-anak at tumugon naman. No? So yun ay isang bagay na dapat nating maging gawi kapag tayo ay nag-iimbita, lalong-lalo mo na sa mga di-aktibo. No? Kailangan maging magalang tayo para maakay natin siya na patuloy na maglingkod kay Jehovah. Maraming salamat, Sister Regine at Sister Rachel sa inyong bahagi. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang may bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo. Ito naman ay pagpapasimula din ulit ng pakikipag-usap. Ang setting, di formal na pagpapatotoo. Magpapaalam siya sa employer niya para makadalo sa memorial. Ang gaganap nito ay si Sister Monique Layaw. Ang kanyang employer ay si Sister Sherin Calso. Subaybayan natin, mga kapatid. Ma'am, natapos ko na po pala yung compilation of files, na-encode na rin. So, updated na po yung files natin as of now. Ay, maraming salamat, Nika. Naku, natuwa naman ako doon. Medyo nabawasan yung sakit ng ulo ko. For sure, mas magiging efficient na yung trabaho nating lahat dito sa office. Speaking of which,
Natanggap mo na ba yung memo? Kaka-distribute lang. April 11, darating yung mga files from other districts. So, OT tayo ng April 12 and 13, kahit na weekend yon. Huwag kayong mag-alala. Double pay naman yon. Ano? Kaya siguraduhin mong nandito ka dahil talaga may hinahabol tayong mga deadlines. Actually, ma'am, kaya po ako napadaan sa inyo kasi magpapaalam po sana ako na mag-undertime sa April 12 kung hindi man po ako makapag-leave. Napakahalaga po kasi nung event na pupuntahan namin that day. Pero sisikapin ko naman pong matapos lahat ng gawain ko para wala po akong matenga the next day. Event? April 12? Ano? Gigimik ka lang eh, no? Naalala niyo po ba ng orientation? Nagpakilala po ako na isa akong saksi ni Jehovah. Napakahalaga po kasi para sa amin na i-commemorate yung araw ng kamatayan ni Jesus. Actually, mababasa po natin sa Bible na talagang iniutos ni Jesus na alalahanin natin yung kanyang kamatayan. Okay lang po ba, ma'am, na ipakita ko sa inyo? Dito po sa Bible text, meron po kasi ako ditong digital Bible sa aking phone. Bible. Actually, naniniwala naman ako sa Bible, Nick, ano? Pero talagang hindi lang ako relihiyosong tao. Siguro lumaki lang kasi talaga kami ng ganon. Yung pamilya namin hindi talaga religious family. Parang mas mahalaga sa amin yung career kasi sa religion. Kaya nga ganito ako, very career-driven. Pero ano ba yung Bible text na sinasabi mo? Kasi ako, every birthday ko lang ako nagsisimba. Naging personal tradition ko yon. Yun yung pinaka-thank you ko kay God. Every birthday ko. Hindi man po kayo religious, pero nakikita ko naman po na naniniwala kayo kay Jesus. Maganda po actually yung ginagawa ninyo kasi pinapakita nyo na very thankful kayo sa Kanya kasi lagi po kayong nagsisimba kapag birthday po ninyo. Kami naman po, pinapakita po namin na very thankful po kami sa binigay na buhay ni Jesus dito po sa may Lucas 22 verse 19, ang setting po nito ay yung gabi bago mamatay si Jesus, kasama po ng kanyang mga apostol. Basahin ko po sa inyo, sabi po dito, kumuha rin siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpipiraso ito, ibinigay sa kanila at sinabi, sumasagisag ito sa aking katawan na ibibigay ko alang-alang sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya every year po talagang sinisigurado po namin na makadalo kami sa memorial ng kamatayan ni Jesus. Actually, ma'am, ito po ang digital copy na ito. Invitation po ito para sa occasion na ito. Ini-invite din po namin ang lahat ng interested na umattend at makinig. Ito po naka-indicate ang date, Saturday, April 12, 2025. Pinapakita ko po sa inyo itong soft copy na ito para proof po na talagang hindi ako gigimik that day. At kung interested po kayo, pwede rin po kayong umattend kasama ng inyong pamilya. Alam mo, nakakatuwa ka naman, bata ka. O sige, papayagan kita mag-undertime ng April 12, pero siguraduhin mong April 13, nandito ka dahil talagang kailangan natin ma-meet yung deadlines natin. Ha? Sige po. Salamat po. Maraming salamat, Sister Monique at kay Sister Serin sa inyong mahusay na pagganap ng bahagi. Kayo ay, Sister Monique, ay inatasan doon sa magpakita ng empatiya. Paano niya ba pinakita yung empatiya ni Sister Monique doon sa kanya employer? No? Mayroon din ikinababahala yung employer niya. Ano? Kaya nag-isip siya ng paksa, yun nga, yung tungkol sa memorial, at nagustuhan naman niya ito, no, ng employer niya. Kaya kung gagawin natin yun, kapag nag-iisip tayo ng paksa na dapat nating sabihin sa kausap natin, magiging mula sa puso yung kabaitang ipinapakita natin. No? Sabi nga dyan, ay kung mayroong niluloob yung kausap natin, katulad nung kaninang natunghayan natin, sinabi sa kanya kung ano yung pagsisimba, tuwing kaarawan niya. At yun ay pakita nating pinahalagahan natin yun at magsasabi siya ng niloloob niya o problema niya
huwag mong iibahin ang usapan, sabi nga nun. At doon niya kinausap yung kanyang employer at naging matagumpay yung kanyang pagpapaalam. Maraming salamat, Sister Monique, sa inyong pagpapakita ng empatiya na ginampanan. Ngayon ay dadako tayo sa huling may bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo. Ito ay pagpapasimula din ng pakikipag-usap. Di formal na pagpatotoo ulit. Ang gagawin niya ay iimbitahan niya yung kanyang kausap na dumalo sa special na pahayag at memoryal. Gagampanan nito ni Sister Lydia Maglangit at ang kanyang kasama ay ang kanyang magiging kausap ay si Sister Jean Daulong. Subaybayan natin sila. Hi, pwedeng makishare ng seat? Sure. May number ka na? Ay, next pala ako sa'yo. Okay itong customer service ng customer service ng traveling agency na to. Kaya lagi ako dito nagpapabook eh. What about you? Would you mind kung anong country ang ipapabook mo? Sa Thailand, ikaw, miss? Call me Iya nga pala. Yan. Ako naman sa Singapore, pero for business trip lang, just for 1 week. I'm sure na you're traveling with your family, Miss Jean, ako si Jean. Actually, dalawa lang kami ng husband ko for 2 days. Kasi usually sa Thailand, nandun yung mga solemn temple. Lalo na yung, Wat Phra Dhammakaya Temple. Kasi kailangan namin magkaroon kailangan namin ma-enlighten kasi alam mo naman maraming sufferings ngayon. Kaya kailangan namin na makapunta doon para matapos yung sufferings namin by following eightfold path ni Buddha. I heard the mention mo yung sufferings can be ended. Actually, agree ako sa iyo doon. Kasi ang isa na makapangyarihan sa lahat ay talagang gagawin niyang possible ito o posible. What do you mean? Malapit na kasing alisin ng Diyos ang pagdurusa natin. So gumawa siya ng paraan para sa atin dahil sa sacrifice ng kamatayan ni Jesus Christ, yung anak ng Diyos, na nagbukas naman ito ng daan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa paraiso dito sa lupa. Makes sense. Pero alam Iya, ngayon ko lang narinig yan. Ganun ba? Sa Mateo 28:28, nagsilbing pantubos ang kamatayan ni Jesus Christ, kaya binigay niya yung perfect life niya para sa atin. Okay lang kaya nabasahin ko sa iyo dito sa Bible na naka-download sa cellphone. Bible. Wala kaming Bible, pero okay lang kasi open-minded naman ako eh. Ay, salamat naman. So basahin ko sa iyo, sabi dito, kung papaanong ang anak ng tao ay dumating, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng marami. Kaya yung situation natin ngayon, hindi siya hopeless dahil sa dahil kay Jesus. But for the meantime na nandito tayo sa ganitong situation na full of anxiety, very comfortable naman o comforting yung ulat ng 1 Peter 5:7. Pwede ba ako rin naman ang bumasa noon? Ay, sure, sige. Ito. Habang inihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. So talagang aware siya sa nangyayari sa atin. No? Alam mo, hindi ko in-expect to, pero nagustuhan ko siya. Kaya talagang tutuparin ng Diyos ang pangako niya. And in addition to that, meron akong dalang invitation dito. Ito yung pag-aalala sa kamatayan ni Jesus Christ. Tapos, bali, i-discuss doon yung importance ng kamatayan ni Jesus at kung paano tayo makikinabang. And then, prior to that, meron ding special na pahayag, posible bang makita ang katotohanan. Free naman ito for all. And lahat naman ng information, nandito rin sa invitation, yung details including yung mga schedules. Pero pwede ba mga Buddhist dito?
Buddhist. Actually, all are invited. So, kahit anong religion pwede. Okay. Sige, I can't promise you, yeah, pero I'll try. Pero I think I have to go kasi parang number ko na yata yung nasa Oo nga, nakapost na doon sa screen yung number naman. Sige, tapos sana makontak din kita ulit. Meron nga pala akong dito, contact card. Sige. Nandun na rin yung phone ko. So, para mayroon tayong communications. Okay. Sige, thank you. Maraming salamat sa mahusay na demonstration sa inyong bahagi, Sister Eya at Sister Daulong. Kayo po, Sister Eya, ay inatasan doon sa Aralin 5, number 3. Piliin ang mga salitang gagamitin mo. Angkop yung kanilang setting. Kapag hindi Kristiyano yung kausap mo, baka kailangan mag-adjust. I-adjust yung ating pakikipag-usap kung paano ipapasok yung Biblia at tutukuyin si Jesus. Katulad na nakita natin, ganun yung gagawin natin kapag hindi Kristiyano ang ating kausap. Kaya mahusay ang inyong pagganap at nais natin pasalamatan ang lahat ng mahusay na gumanap sa kanilang bahagi, mga kapatid. Ngayon ay dadako tayo sa huling bahagi ng ating pagpupulong. Ito ay yung pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, ating awitin muna yung awit bilang 2. Ang pamagat, Jehovah ang iyong ngalan. Ito ay hayalaw sa awit 83, talatang 18. May suyo po na awitin ito ng masigla, nakatayo at sundan natin ang himig ng ating musika.
Sa pamumuhay bilang Kristiyano, ang unang may bahagi ito ay may paksang pinatutunayan ng paglalang na gusto ni Jehovah na masiyahan tayo, nakakaaliw na mga hayop. Ito ay sa loob ng 5 minuto, tatalakayin sa atin ni Brother Roy Mata. Pakisuyo po, Brother Mata. Nakakaaliw ng mga hayop. Yan, napangiti kayo mga kapatid, di ba? Alamin natin kung paano makapagbigay sa atin ng kaaliwan o ano ba ang itinuturo sa atin ng mga hayop na ito. Paisuyo sa ating video, panoorin natin at mamaya meron tayong talakayan. Paisuyo po sa ating video. Hangang-hanga tayo sa mga hayop. Namamangha tayo sa kanilang bilis, liksi, at lakas. Tuwang-tuwa din tayo kapag pinagmamasdan natin sila. Naglalaro din sila kagaya natin. Sumasayaw pa nga ang iba. Masipag din sila. Halimbawa, nakakagawa ang mga beaver ng dam na daang-daang metro ang haba. Ang ilan pa nga sa mga ito ay nakikita mula sa kalawakan. Kapag pinagmamasdan natin ang mga hayop, mas marami tayong natututuhan tungkol sa may lalang. Ang kanilang instinct o likas na karunungan ay nagpapakita ng karunungan ng Diyos. Kitang-kita rin sa kanila na mapagmalasakit siya, mapagbigay, at na isa siyang maligayang Diyos. Dahil ginawa tayo ayon sa larawan ng Diyos, nasisiyahan tayo sa mga bagay na na-e-enjoy niya at kasama na dyan ang mga hayop. Talagang aliw na aliw tayo sa mga hayop. Lahat sila ay regalo ng Diyos sa atin. Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat at sa lumilipad na mga nilalang sa langit at sa maaamong hayop sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat sa ating video. Ngayon mga kapatid, itong tanong natin. Ayon sa video na panood natin, ano ang itinuturo sa atin ng mga hayop tungkol kay Jehovah? Maging guro natin ng mga hayop, ha? Kay Brother Bart, paisuyo. Itinuturo po nito sa atin ang mga hayop tungkol kay Jehovah ay yung pagiging maligaya, kung paano ding maligaya ang Diyos. Kaya natulungan po ako nito na malaman pa mga katangian ni Jehovah, tulad ng pagiging mapagmalasakit niya, mapagbigay, at mabait. Salamat. Isa yun. Kay Sister Calso, paisuyo. Ipinakikita sa mga katangian ng Diyos na Jehovah na siya ay masaya, lakas, umaawit, nakikibagay, matulungin, malasakit, masikap, at dapat ganun din tayo. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 28, 26, din lang tayo ayon sa larawan ng Diyos na at binigyan tayo ng utos pangalagaan ng mga hayop sa lupa, mga ibon at ang mga hisda. Perfect. Salamat, Sister Calso. Kay Sister, kay El, paisuyo. Ayan. Ang hayop ay nagtutulong sa amin para masaya ito at para ang mga pets at ang wild animals at mga food at yan lang. Ayun. Thank you, El. Salamat sa ating sa batang ito. Okay, meron pa. Kay sister dito sa bisita natin, pasuyo.
Lahat tayo may paboritong animals, di ba? Pero karamihan sa atin, lahat ng animals sa dagat, sa langit, sa lupa, paborito natin lahat yan. Maliban yun sa mga snakes o spiders, ang medyo natatakot tayo. Pero may mga qualities yan na makikita natin si Jehovah sa mga iba-ibang klaseng animals. Kaya pag nag-observe tayo ng one particular animal, hindi tayo mapiped up. Kahit maghapon tayong nakatingin dyan, matutuwa tayo. Kasi ganyan si Jehovah, gusto niyang matuwa tayo. Yan, maraming salamat. Maraming salamat, Brother Mata, sa inyong maliwanag na pagtuturong pagtalakay sa bahaging ito. Ngayon ay dadako tayo sa lokal na pangailangan ng ating kongregasyon, ang paksa, sumulong sa pagkamay gulang. Sa loob ng 10 minuto, ipapahayag sa atin ito ni Brother Christian Calso. Pakisuyo, Brother Calso. Yung paksa natin yan nasa Hebrew 6:1, sumulong sa pagkamay gulang. Kapag namamalengke tayo o nag-grocery, madalas yung prutas na kukunin natin, siguro merong iba pipili ng malaki, no? Yung iba pipili ng mura lang. Pero ang madalas ang kinukuha nila yung hinog na. Diba? Yung hinog na sa panahon. Bakit? Maliban sa masustansya, mabango pa, at masarap kainin. Diba? Kaya tayo bumibili ng prutas. Yun ang madalas na dahilan dahil hinog na sa panahon. Iuugnay natin ngayon yan pagsulong sa may gulang. Ano kasama sa pagsinabing sumulong sa pagkamay gulang? Madalas, mga kapatid, no, kapag sinabing sumulong sa pagkamay gulang, binabanggit yung Hebrew 5:14, no? Pagkain ng matigas. Madalas. Hindi lang tayo laging gatas lang. Kaya yun yung, pero meron pa kasi bang aspect kasi mga kapatid, pag sinabing may gulang. Ano yung aspect na yon? Yung espiritu, yung bunga ng espiritu ng yun yung mga aspect. Pag sinabing aspeto o aspect, parang itsura, no? Halimbawa, anong itsura ng taong yon? Medyo matangos ilong, medyo kissable lips, di ba? Medyo makapalang kilay, di ba? Tapos, medyo mapungay ang mata. No? Hindi ako yon, pero pwedeng ibang tao yon, no? Baka kamukha ko lang, pero ibang tao yung tinutukoy natin, no, mga kapatid. Yun yung aspect, no? Ngayon, kung iuunawain natin, mga kapatid, ano ba yung aspect ng bungang espiritu? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kainahunan at pagpipigil sa sarili. Anong nagagawa, mga kapatid, yung mga katangian na yan, o itsura, o yung aspect na yan ng bunga ng espiritu? Natutulungan tayo nito, mga kapatid, natutulungan tayo nito na maharap yung mga sitwasyon ng hindi tayo mairita. O pwede tayong mabata o matiis natin yung mga kabiguan ng isa para di tayo mawala ng pag-asa. Sa madaling salita, kung hindi may gulang o matured, baka madali tayong mainggit, mainis, maghinanakit. Okay? Kaya malawak ang ibig sabihin nung pagsulong, sumulong sa pagkamay gulang. Hindi lang espiritual, mga kapatid. Kung uunawain nyo yung 5:22 to 23,
Hindi lang spiritual yan. May emosyon, may ugali. Kaya kailangan sumulong yung mga emosyon natin o ugali. Okay, ialin tulad natin ng mga kapatid. Di ba? Sabi, sumulong sa pagkamay gulang. Madalas, spiritual. Di ba? Ngayon, anong kaugnay niyan? Ito'y pwede rin tumukoy sa emosyon at ugali. Ngayon, dito sa spiritual, kakain ka ng matitigas. Matigas na pagkain. Dito sa emosyon at ugali, kailangan matigas ang balat mo. Or sabihin na natin, hindi ka balat sibuyas. Onion skinned. Hindi ka sensitibo. Hindi ka matitisurin. Hindi ka, ang tawag dito, madamdamin. No? Ano ba tawag? Oh, yun. Hindi ko rin narinig. Basta yun, no? Hindi ka, basta matampuhin. Yun, hindi ka matampuhin, sensitibo, no, mga kapatid. Yun. Idagdag na natin, isama na natin yung pagiging panatiko. Kasi yung pagiging panatiko, mga kapatid, ito yung labis-labis, matindi na sigasig, na nawawala na yung empatiya, simpatya, nawawala na yung walang katwiran na, wala na yung reasonableness. Nakuha niyo mga kapatid? Yun yung ibig sabihin, dapat sumulong tayo. Hindi tayo maging matampuhin, sensitive. Di ba? Magbigay tayo ng halimbawa. No? Itago natin sa pangalang easy. No? Wala naman sa gadget nyo yan, nandito sa monitor nyo. Tingnan nyo yung monitor. Yan yung talababa. Binago ang pangalan. Okay? Salamat. Halimbawa si Easy. No? Nandoon ako sa grupo niya. Gustong-gusto niya ako sa grupo niya. Nakakatulong siguro. No? Ngayon, nagkataon, lumipat ako sa ibang grupo. Kay Kuya Bong. Itago rin natin sa pangalang Bong, no? Kuya Bong, no? Ngayon, anong mararamdaman ng isa? Dapat yun, wala na. Diba? Hindi mo na pagtatampuhan yun. Hindi ka na magiging matampuhin doon. Hindi na. Ipasok mo yung unang Korinto 14:20. Dapat malawak yung unawa mo. Palawakin mo. Hindi batang pang-unawa. Di ba? Kasi tingnan nyo mga kapatid. Pwedeng isipin ni Easy, imbis na magtampo siya, bakit kailangan ko pa naman si Ian dito? Malaking tulong siya. Pero pwede namang isipin, kung malawak ang pananaw niya, pwedeng isipin ni Easy na baka may dahilan si Jehovah na ilagay siya sa grupo ni Kuya Bong. Di ba? Yun eh. Huwag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo na, kung malawak isip mo, yun ang iisipin. Parang isang bata, mga kapatid. Ito magbigay tayo ng sample. Kung tayo ay may gulang, no? Halimbawa, nasa si Alina. Ayun, si bata, si Alina. Alina, pengin candy. No? Pengin candy. Di may candy si Alina. Ibinigay sa iba. Hindi sa iyo. Bilang may gulang, magtatampo ka ba? Pag nagtampo ka, napakabata mong isip. Di ba? Hindi. Nakuha nyo? Okay, magbigay pa tayo ng sample. Itago rin natin sa pangalang Renz at Junel. Halimbawa, naglalaro sila, board game. Medyo tinamaan ng ego yung isa dahil si Junel ay isang teacher. Di ba? Si Renz siguro, hindi siya katulad ng kasing talino ni Junel, medyo nasaktan, siguro may nasabi. Kung malawak ang unawa ni Junel, hindi niya ni Junel nga, hindi siya magtatampo. 'Di ba? Kasi may nasabi lang, halimbawa, may nasabi lang siya ng hindi maganda, okay lang kay Junel. Ang masakit pa, halimbawa,
nagpaalam ako kay Jay. Jay, alam ni JJ na magkaibigan kami. Pero hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Yung pala, pupunta lang ako sa CR. Hindi ako nakapagpaalam. Nagtampo. Tama ba yun, mga kapatid? Nakita niyo yung unaw. Ang point dito, mga kapatid, palawakin natin, unawa natin. Hindi tayo magiging matampuhin. Hindi tayo magiging sensitive. Tapos idadamay pa si Jehovah. Ayoko na magsaksi. Kung ayaw nyo nang magsaksi, sinong Diyos ang sasambahin nyo? Hindi na si Jehovah, sigurado yon. Napag-aralan natin, si Jehovah ang tunay na Diyos. Idadamay ba natin si Jehovah? Kaya mga kapatid, sumulong tayo. Hindi lang sa spiritual, pati yung mga ugali natin. Kaya ngayon, bawasan na natin maging sensitive, no? Hindi na tayo panatiko, matampuhin, no? Okay ba? Ngayong araw na to, simulan natin, pagpasyanan natin. Ngayon, kung napagpasyanan natin, mga kapatid, basahin natin tong unang Korinto 1:10. Unang Korinto 1:10. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, hinihimok tayo ni Pablo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, hinihimok ko kayong lahat, magsalita ng may pagkakaisa at huwag magkabaha-bahagi, kundi lubos kayong magkaisa sa kaisipan at pagpapasya. Ngayon, dahil napagpasyanan natin na hindi tayo magiging matampuhin, sensitibo, ito'y aprobado sa ngalan ni Hesukristo. Kaya mga kapatid, sumulong sa pagkamaygulang. Maraming salamat, Brother Calso, sa inyong nakapagtuturong lokal na pangangailangan ng ating kongregasyon. Ngayon ay dadako tayo sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Nasa Kabanata 24 na, at talatang 7 hanggang 12, at tatalakayin din yung kahon sa page 193. Ito ay gagampanan sa atin, tatalakayin sa atin ni Brother Jean Luistro, at ang kanya kasama na tagabasa si Brother Florence Umali. Pakisuyo, Brother Luistro. Gaya ng nabanggit na ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Magpapatotoo ba tayo kung nanganganib na ang buhay natin o nakakulong tayo? Siyempre naman, oo. Dahil mahal natin si Jehovah at nais natin patuloy na magpatotoo sa kabila ng mga panganib. At yan mismo yung naging halimbawa ni Pablo. Pagpapatuloy natin dito sa chapter 24, gaya na nabanggit na, at matandaan natin anong nagdaang linggo, inumpisan natin ang pagtalakay dito sa chapter 24 na may paksang lakasan mo ang loob mo. Kasi nga, pinagbantaan na talaga si Pablo at ngayon nakakulong na naman siya. Sabi nga, hindi pa siya nakakahinga, nakakapagpahinga, nakakulong na naman siya. At sa pagkakataon to, tatalakayin natin yung ginawang pagtatanggol ni Pablo sa sarili niya. Nandito na siya uli, lilitisin na uli siya. Pagkatapos ng mga, sabi nga doon sa picture, mga 40 ang nangako na hindi kakain, mapatay lang nila si Pablo. Pero ano nangyari? Nakaligtas ba siya doon? Nakapagtanggol ba si Pablo sa isang hukuman? Upang sa ganon, may pakita niyang wala talaga siyang kasalanan? Sige, tingnan natin sa ngayon. Tatalakayin natin itong paragraph 7 hanggang 12. At makita rin natin, tatalakayin din natin yung isang kahon dyan na may kinalaman kay Felix. Pakisuyin natin si Brother Umali na basahin sa atin ng 7 at 8. Nang ang pakanalaban kay Pablo ay maipagbigay alam kay Claudio Lysias, komandante ng 1,000 sundalo, nag-atas agad ito ng mga 470 na lalaki, mga sundalo, maninibat at mga ngabayo, na maghahatid kay Pablo mula sa Jerusalem patungong Cesarea ng gabing iyon. Pagdating doon, dadalhin nila siya kay Gobernador Felix. Bagaman maraming Hudyo sa Cesarea,
ang kabisera ng Romanong lalawigan ng Judea, karamihan pa rin sa mga naninirahan doon ay mga hintil. Mas mapayapa ang lugar na ito kaysa sa Jerusalem, kung saan marami ang galit sa ibang relihiyon at nanggugulo. Ang Cesarea rin ang punong himpila ng mga hukbong Romano sa Judea. Pinaliwanag ni Lysias kay Felix ang kaso ni Pablo sa pamamagitan ng isang liham, gaya ng kahilingan sa batas ng Roma. Binanggit ni Lysias na nang malaman niyang isa palang mamamayang Romano si Pablo, iniligtas niya ito nang papatayin na sana siya ng mga Hudyo. Sinabi ni Lysias na wala siyang nakitang ginawa ni Pablo na nararapat sa kamatayan o pagkabilanggo. Pero dahil sa pakanalaban kay Pablo, binibigay na niya kay Felix ang kaso ng apostol upang dinggin ng gobernador ang akusasyon ng mga Hudyo laban kay Pablo at magbigay ng hatol. Okay, salamat po. So merong ambush na nais gawin kay Pablo. Kaya ang tanong ngayon, ano ang ginawa ni Claudio Lysias upang mailigtas si Pablo? Sige po, Sister Chares. Nagpadala nga po agad ng 470 na mandirigma ang commander na si Claudio para maalalayan at maihatid sa Caesarea si Pablo ng gabing ding yon. Sumulat din po siya kay Gobernador Felix para mailapit nga ang kaso ni Pablo tulad ng walang sapat na dahilan para sa hatol na kamatayan at isang Romano din po si Pablo. Kaya iniligtas niya ito sa mga nagbalak na pumatay sa kanya sa Jerusalem. Ayan, salamat po. So, pinadala siya sa Caesarea. Bakit mas magandang lugar yon para kay Pablo? Brother Belmonte? Dinala po ni Pablo sa Caesarea dahil mas mapayapa po yung lugar na iyon kaysa po sa Jerusalem, kung saan po maraming galit sa ibang relihiyon at may kaguluhan. Yung Caesarea po kasi punong-puno po ng himpilan ng mga hukbong Romano sa Judea. Ayan, salamat. Ngayon, bilang pagdiriin, ano nga ba yung escort na pinadala ni Lysias? Ano yung escort? 3 sasakyan? Isang SUV? Sister Blanca. Ang ipinadala nga po ay 470 lalaki na mga sundalo, maninibat at mga ngabayo. Ayan, okay. Brother Paharilaga. Kung mapapansin natin yung nagsabuatan sa kanya, 4 na pulang. Pinadala 470. So parang times 10 para maramdaman talaga ni Pablo na safe siya sa kanyang pagtatravel papuntang Caesarea. Ayan, salamat. Comparing dun sa hawak niyang mga sundalo, ano yung 470? Brother de Los Angeles. Dito po binanggit na ito ay nahati sa 3 pangkat. Merong mga sundalo, so merong mga maninibat at mga bayo. At alam naman natin na ang bawat isa sa mga Romanong sundalo ay talagang train sila para makipagdigma. Kaya nga tinawag sila na isa sa pinaka-mahuhusay na mga sundalo noong unang panahon. Ayan, salamat. 1,000 yung hawak niya, 470. Kalahati ng mga bodyguards niya. Ayan, samahan niyo si Pablo. Ano yung sinabi niya sa sulat? Kasi nabanggit kanina Hindi lang niya basta pinadala, nagpadala rin siya ng sulat. Ano yung nakalagay sa sulat ni Claudio Lysias? Bahala na kayo kay Pablo? Parang letter of introduction. Brother Paharilaga. More or less, parang letter of introduction nga yung binagay. Kasi sinabi doon yung dahilan kung bakit pinadala si Pablo mula Jerusalem papuntang Caesarea. Pagkatapos, sinabi rin niya yung kanyang opinion tungkol dun sa kaso. Sinabi niya na para sa kanya, parang walang sala itong si Pablo. Kaya nasa sa inyo na kung anong hatol ang inyong ibibigay. Ayan, salamat. Based sa sulat, sige po, Sister Vasquez. Dahil nga sa tingin niya ay walang sala, kaya gusto niyang malaman kung bakit siya inaakusahan. Kaya kailangan dalhin ito sa Sanhedrin para malaman ang reason. Ayan, salamat. Based sa sulat, ano pa yung magagandang ginawa daw ni Lysias? Pasin niyo yan. Marami raw siyang ginawa para kay Pablo.
Brother Barce. Brother Barce. Isa pa itong nakatulong kay Pablo kasi sinabi nito ni Lysias na si Pablo daw ay isang mamamayang Romano. Ayan, salamat po. Specifically, anong ginawa niya? Sister Umali. Binabanggit sa Gawa 23:27, sinabi ni Lysias na nung si Pablo ay sinunggaban at papatayin, dumating daw sila kasama yung mga kasundalo niya at iniligtas siya. Ayan, salamat. Savior ni Pablo si Lysias. Titingnan natin kung totoo yan. Tiyak na natatandaan natin kung ano talaga yung nangyari dyan. So bukod pa doon sa parang wala naman talaga siyang kasalanan. Kaya kung titingnan natin, ba parang pabor na pabor si Lysias kay Pablo. Tingnan natin. Pero bago yan, tingnan mo natin, sino na ngayon ang didinig sa hatol o sa kaso ni Pablo? So si Lysias yung nagpadala. Kanino niya pinadala? Sister Kay. Pinadala niya po kay Gobernador Felix. Ayan, salamat Sister Chriselle. Tingnan natin yung kahon. Si Felix, gobernador ng Judea. Nasa natin pabasa yung buong kahong ito kay Brother Umali. Noong mga 52 CE, inatasan ni Emperador Claudio ng Roma ang isa sa mga paborito niya, si Antonius Felix, bilang gobernador ng Judea. Tulad ng kapatid niyang si Palas, si Felix ay dati ring alipin na pinalaya ng pamilya ng emperador. Siya ang pinakaunang pinalayang alipin na naging gobernador at nabigyan ng kapamahalaan sa militar. Palibhasa'y malakas sa emperador ang kapatid niya, naniniwala si Felix na kahit anong masamang bagay ang gawin niya, hindi siya mapaparusahan. Ang sabi ng Romanong historiador na si Tacitus. Bilang gobernador, ginawa ni Felix ang lahat ng uri ng kalupitan at kahalayan. Ano pat naturingan nga siyang hari pero asal alipin naman. Noong namamahala siya, naging asawa niya si Drusilla, anak ni Herodes Agrippa I. Matapos niya itong akitin at agawin sa asawa niya. Kitang-kita ang pagiging iligal at tiwali ni Felix sa kaso ni Apostol Pablo. Yamang nagbabakasakali siyang susuhulan siya nito. Sobra na ang katiwalian at paniniil ng administrasyon ni Felix kung kaya pinabalik siya ni Emperador Nero sa Roma noong 58 CE. Isang delegasyon ng mga Hudyo ang sumunod sa kanya sa Roma upang ireklamo ang tiwaling pamamahala niya, pero ayon sa ulat, iniligtas siya ng kapatid niyang si Palas mula sa kaparusahan. Salamat. Mabuti bang tao si Felix? Yan lang po ang tanong. Mabuting tao ba siya? Brother Arjona. Bate sa ulat ay masama siyang tao at tiwali at tinutukoy nga siyang hari pero asal hayop naman. No? At ipinakita dito na ng dakong huli nga dahil sa katiwalian niya, ni-recall siya sa kanyang duty ni Nero noong 50 CE. At bagamat marami mong Hudyo sumbong sa katiwalaan niya, pero yung si Palas na kanyang kapatid na malakas din kay Nero, nailigtas sa kaparusahan. Pero masama siya at iwaling at immoral na gobernador. Ayan, salamat po. Lalo na doon sa immoral, bakit natin nasabi na immoral si Felix? Kasi ano nga bang ginawa niya? Tiwali, corrupt, no? Ngayon, immoral. Bakit immoral? Sister Vasquez. Kasi may asawa na ito at inakit niya to at inagaw doon sa asawa. Kaya immoral talaga yung ginawa niya. Ayan, salamat. Kanina doon sa kawikaan, yung binanggit doon yung sa mga ngalo niya, dapat na hindi natin gawin yon bilang, kasi kasuklam-suklam kay Jehovah yon. At maganda yung binanggit dito na si Felix, ayun, siya ang taong immoral. Tingnan natin ngayon kung ano nga ba muna yung mga sulat o yung mga katotohanan doon sa sulat muna ni Lysias. Dito tayo sa paragraph 9. Totoo naman ba ang mga isinulat ni Lysias? Hindi lahat. Lumilitaw na isinulat lang niya ang mga impormasyong magpapabango sa kanyang pangalan. Iniligtas niya si Pablo hindi dahil nalaman niyang mamamayang Romano ang apostol. Isa pa, hindi binanggit ni Lysias na ipinag-utos niyang igapo si Pablo ng 2 tanikala at pagtatanungin habang hinahagupit.
Paglabag yan sa mga karapatan ni Pablo bilang isang mamamayang Romano. Sa ngayon, ginagamit pa rin ni Satanas ang pagkapanatiko ng mga mananalansang para lalong tumindi ang pag-uusig at para hadlangan ang ating kalayaan sa pagsamba sa Diyos. Pero gaya ni Pablo, maaaring din gamitin ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan ng isang bansa at ang mga probisyon ng batas para ipaglaban ang mga karapatang iyon. Salamat. Letter A, paano nalabag ang mga karapatan ni Pablo bilang mamamayang Romano? Sister Chares. Lara. Dahil iginapos na nga po agad si Pablo at hinahagupit habang tinatanong, which is hindi po pwedeng gawin sa isang Romano hanggat hindi pa po siya nahahatulan. Kaya sa paraan pong ito, nalabag yung karapatan ni Pablo bilang Romano. Ayan, salamat po. Ano pa yung mga kasinungalingan na binanggit ni Lysias doon sa sulat niya? Bukod sa nalabag yung karapatan niya, ano pa ang kasinungalingan? Ano ba? Sige po, Brother Villavicencio. Makikita nga natin doon yung kasinungalingan nitong si Lysias kasi hindi niya binanggit doon sa liham na ipinag-utos niya na gapusin itong si Pablo at pagkatapos inano ng tanikala at pagtatanungin. Hindi niya yun binanggit doon sa kanyang liham kay Felix. Ayan, salamat po. Pwede nating basahin yung Gawa 21, 31 at 32. Basa lang po. Gawa 21, 31 at 32. Sister Villavicencio. Sabi dito, habang binubugbog nila siya para patayin, nabalitaan ng komandante ng militar na nagkakagulo ang buong Jerusalem. Sa 32, at agad siyang nagsama ng mga sundalo at opisyal ng hukbo papunta roon. Nang makita nila ang komandante ng militar at ang mga sundalo, tumigil sila sa pagbubugbog kay Pablo. Ayan, so based doon sa binasa natin, niligtas nga ba talaga niya si Pablo? Pero bakit siya nag-responde doon sa kaguluhan? Lalo na doon sa 31. Ano sabi? Brother Paharilaga. Hindi pangunahin na para iligtas si Pablo, kundi dahil nagkakagulo lang sa Jerusalem. Kaya gusto niya makialam. Ayan, okay. Sa kanya na, meron pala binububog dito. Okay, so yun yung isang kasinungalingan, bukod sa nalabag pa yung karapatan niya. Kaya may kinalaman sa karapatan. Sa B, bakit may mga pagkakataong kailangan nating gamitin ang ating karapatan bilang mamamayan ng isang bansa? Brother Belmonte. May mga pagkakataon pong kailangan nating gamitin ito bilang mga mamayan po upang ipagtanggol po yung ating kalayaan sa pagsamba at labanan po yung ang hindi mga makatuwirang pag-uusig po. Yan, salamat po. Sister Calso. Ang kanilang karapatan bilang mamamayan ng isang bansa at mga provision sa mga batas ipaglaban ang karapatan nila. Ayan, salamat po. Brother De Los Angeles. Kaya karagdagan po doon, bigyan ako na lang espesipikong mga batas na pwede nating magamit. Halimbawa, under 1987 Constitution, tayo ay mayroong freedom of religion. At meron tayo na sa mga kabataan ng mga saksi na nag-aaral, exemption from flag salute and national anthem. So hindi pwedeng obligahin ng school. At meron tayo na kalayaan na pumili ng alternative service training na hindi pagsusundalo. At meron din po tayo na kalayaan na mag-refuse sa blood transfusion. Yun ay under po ng RA 7170. So ilan lang yun sa mga batas na pwede natin ngayon na ma-enjoy bilang mga lingkod ni Jehovah sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Ayan, salamat po. Salamat din sa pagbibigay ng mga batas na iyon. Dito tayo ngayon sa nalulugod ako magsalita para ipagtanggol ang sarili ko sa paragraph 10. Sa Cesarea, si Pablo ay ibinilanggo sa palasyo ni Herodes habang hinihintay ang pagdating ng mga nag-aakusa mula sa Jerusalem. Dumating sila pagkalipas ng 5 araw, ang mataas na saserdoting si Ananias, isang tagapagsalitang nagngangalang Tertulo at isang grupo ng matatandang lalaki. Pinapurihan muna ni Tertulo si Felix sa di umunoy nagagawa nito para sa mga Hudyo. Nahalata namang pambobola lang upang makuha ang loob nito. Pagkatapos, iniharap na ni Tertulo ang mga akusasyon laban kay Pablo. Sinabi niya, "Salot ang taong ito.
Sinusulsulan niyang maghimagsik ang mga Hudyo sa buong lupa at siya ay leader ng sekta ng mga Nazareno. Tinangkarin niyang lapastanganin ang templo kaya dinakip namin siya. Nakisali rin ang ibang mga Hudyo at iginit nilang totoo ang mga ito. Nanunulsol ng paghihimagsik, nangunguna sa isang mapanganib na sekta at lumalapastangan sa templo. Mabibigat na akusasyon na pwedeng mauwi sa sentensyang kamatayan. Okay, salamat po. Dito sa 10, anong mabibigat na akusasyon ang ibinangon laban kay Pablo? Sister Mihulio. Doon po sa Gawa 24:5, binanggit doon, tinuring nila na si Pablo ay salot. Ano pat ang aligasyon nila na si Pablo ay nanunulsol ng paghimagsik doon sa lugar ng Hudyo. At ngayon din na si Pablo ay nangunguna sa isang sekta o isa siyang leader ng sekta. At yung pinakabatindi ay yung lumalapastangan si Pablo doon sa templo. Ito yung mga akusasyon na maaring mauwi sa parusang kamatayan ng panahon nila. Okay, salamat. So may 3 mabibigat na akusasyon na ibinato kay Pablo. Pero bago yan, ano muna pambobola yung ginawa nila kay Felix? Ano muna mga pambobola ang ginawa nila? So unang nagsalita, yung nag-a-accuse kay Pablo. Brother Calso. Ang isa dito na nambubola si Tertulo, sabi niya kay Felix, alam mo, gobernador, ang ganda ng pamamahala mo, mapayapa, hindi magulo. At sa katunayan, yung mga Hudyo, nagpapasalamat sa reformang ginagawa mo, pero hindi naman totoo lahat yun. Puro kasinungalingan lang ang kanyang sinasabi. Kaya ang totoo, talagang kinasusuklaman siya ng maraming Hudyo. Pero sinasabi niya, gustong-gusto ng mga Hudyo ang pamahala mo. Kaya parang talagang niloloko lang nila si Felix. Ayan, salamat po. Yung talababa, may binanggit doon. Hinggil sa talagang nagpapakitang ito'y pambobola lamang. Yun ang pagdiriin. Ano nga ba yung sinabi ng footnote? Brother Magpili? Maganda yung footnote, no? Kasi sabi doon mas magulo pa yung Judea noong nanunungkulan si Felix kaysa doon sa mga naunang gobernador sa kanya. At bukod doon, sabi, wala rin katotohanan na sinabi ng mga Hudyo na pinagpapasalamat nila yung mga reforma daw na ginawa ni Felix. Ang totoo, kinasusuklaman siya ng maraming Hudyo dahil malupit niyang pagsukpo sa mga rebelde at dahil ginawa niyang miserable ang buhay nila. Ayan. So gaya kanina binanggit na komento, ni-recall pa nga siya kasi ang gulo-gulo na ng Judea. Dito tayo ngayon sa huling paragraphs 11 and 12. Pinahintulutan ngayong magsalita si Pablo. Sinabi niya, nalulugod akong magsalita para ipagtanggol ang sarili ko. Itinanggi niya ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Hindi nilapastangan ng apostol ang templo, ninagsulsul man siya ng paghihimagsik. Sinabi niya na maraming taon siyang wala sa Jerusalem at bumalik ngayon upang magdala ng mga kaloob-udyok ng awa, mga abuloy para sa mga Kristiyanong naghihirap dahil sa tagutom at pag-uusig. Iginiit ni Pablo na bago siya pumasok sa templo, siya ay malinis sa seremonyal na paraan at pinagsikapan niyang magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at mga tao. Gayunman, inamin ni Pablo na naglingkod siya sa Diyos ng kanyang mga ninuno ayon sa paraan na tinatawag nilang sekta. Pero iginiit niya na siya ay naniniwala sa lahat ng nasa kautusan at nakasulat sa mga propeta. At gaya ng mga nag-aakusa sa kanya, siya ay naniniwala rin na bubuhayin muli ng Diyos ang mga matuwid at di matuwid. Pagkatapos, hinamon ni Pablo ang mga nag-aakusa sa kanya. Hayaan natin ang mga narito na sabihin kung ano ang nakita nilang kasalanan ko noong nililitis nila ako sa harap ng Sanhedrin. Maliban sa sinabi ko sa gitna nila, hinahatulan ako ngayon sa harap ninyo dahil naniniwala ako sa pagkabuhay muli ng mga patay. Maraming salamat, Brother Umali, sa mahusay na pagbabasa sa 11 at 12. Paano pinasinungalingan ni Pablo ang mga akusasyon sa kanya? Nambola din ba siya? Ganun ba yun? Brother Marby Punayo. Pinasinungalingan nga po ni Pablo ang mga akusasyon po sa pamamagitan po ng pagsasabing hindi po siya lumapastangan po sa templo o nagsulusol po ng paghihimagsik. Ayan, salamat. Paano nga ba niya pinatunayan
na ginagalang niya yung templo, tapos hindi naman siya nangunguna para maghimagsik yung mga tao. Brother Mihulyo. Meron siyang binanggit dito na una-una wala daw siya doon sa lugar na yun. Maraming taon siyang wala. Ay paano nga naman siya magkusulsul? At tapos yung sa ceremonial na paraan naman, nilinis naman daw yung sarili niya kaya hindi niya masasabi na dinoroman niya yung templo. At meron siyang malinis na konsensya. Kaya yung mga akusasyon ay pinabulaan ng lahat ni Pablo. Ayan, salamat. Paano rin niya pinatunayan na nagpunta siya sa Jerusalem hindi para magrebelde o maghimagsik? Ano yung binanggit niyan? Dahilan? Bakit nga ba siya na bumalik sa Jerusalem? Brother Nuestro? Sinabi niya na bumalik siya roon para magdala lang ng kaloob o tulong sa mga Kristiyano naghihirap ng panahon na yon. Ayan, so may relief work pa nga si Pablo. May kinalaman doon sa sekta. May mapanganib na sekta na pinangungunahan si Pablo. Ano yung binanggit niya doon sa bagay na yun? Totoo po yun. Yan po ang totoo. Ganun ba yung binanggit niya? Sister Calso. Sinabi niya, lahat ng kautusan ay nakasulat ng mga propeta. At saka binanggit niya, bubuhayin muli ng Diyos ang matuwid at di matuwid. Ayan, salamat po. May kinalaman doon sa pagbuhay muli ng mga matwid at di matwid. Anong magandang pangatwiran ang ginawa ni Pablo doon? Binanggit ba nyo? Kasi bago yon sa kanila. Brother de Los Angeles. Maganda yung binanggit dito ni Apostol Pablo na hayaan natin ang mga narito na sabihin kung ano ang nakita nilang kasalanan ko nung nililitis nila ako sa harap ng Sanhedrin. Alam naman natin na ang tinutukoy niya dito ay yung mga Pariseo. Kasi yung mga Pariseo, ito yung sekta na kinabibilangan dati ni Apostol Pablo kung saan ito ay naniniwala sa pagkabuhay muli. Kaya dito sa part na ito ay kung sasabihin ng mga Pariseo na mali iyon, parang na rin sinasabi na mali ang kanilang sekta. Okay, salamat po. Pa kayo nais idagdag rito? Sa pagbuhay muli ng mga patay at ng mga matwid at di matwid. Brother Calso. Tanda natin ang mga nag-aakusa sa kanila ay mga Pariseo at mga Saduceo. Na mga Judaismo ito, religion nila, Judaism. At ang sekta talaga, Pariseo at Saduceo, hindi sekta itong religion ni Pablo kasi yun ang talagang tunay na religion Kaya hindi sekta. Kaya para makuha niya yung damdamin ng, para at least maniwala yung mga Pariseo sa kanya, ginamit niya yung paniniwala nila na may pagkabuhay muli. Kasi mga Pariseo naniniwala sa pagkabuhay muli. Kaya ginamit niya yun sa pangatwiran niya. Kaya medyo naibsan ng marahil, naibsan ang galit ng mga Pariseo sa kanya doon. Kaya maganda yung paraan niya, ginagamit niya yung paraan na hindi naman talaga labag sa sinasabi ng Biblia. Ayan, salamat po. Tandaan natin, ang akusasyon sa kanya, mapanganib yung sekta o yung relihiyon ni Pablo. Pero pinakita niya, yung pinaniniwalaan din nung nag-aakusa sa kanya. Kaya hindi ito bago sa mga pandinig nila. Sige po, panghuli komento, Brother Arjona. Maganda din yung refute ni Pablo sapagkat sinasabi nila sekta kami. Hindi inamin na sekta sa patagan na kuminto, hindi tunay na religion. At saka yung sekta, offshoot ng isang organized na religion, sobra-sobra Yung offshoot doon, hindi naman tayo offshoot. Galing tayo sa ibang bansa, buong daigdig, na talagang inakap natin yung katotohanan. Kaya kung tatawagan tayong sekta, hindi natin tinatanggap yun. Nagpapaliwanag tayo gaya ni Pablo. Ayan, salamat po. Actually, yung magandang halimbawa ni Pablo sa kanyang defense, sa kanyang pagtatanggol, tatalakayin natin yan next week. Ano pa yung mga gandang halimbawa niya. Pero makapakita dyan na magkaroon tayo ng lakas ng loob na ipagtanggol yung ating paniniwala, ang ating gawaing pangaral. Kasi nga, nais natin na lubusang makapagpatotoo tungkol sa kaharian.
Maraming salamat, Brother Luistro, sa inyong nakapagtuturo at maliwanag na pagtalakay ng pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Tunay na nasapatan ang ating espiritual na pangailangan sa gabing ito sa tatlong bahagi ng ating pagpupulong. Tinalakay yung aklat ng Kawikaan, Kabanatang 6. No? Ang una ay yung malaki ang matututunan natin sa langgam na nilikha ng Diyos na Yehova. Yung kasipagan at nagtutulungan at naghahanda sa hinaharap. Malaking tulong ito na dapat din tularan natin ngayon sa ating panahon. Yung spiritual na hiyas naman, binanggit doon yung mga kinamumuhian ng Diyos na Yehova na nakaulat sa Kawikaan 6:19 hanggang 16 hanggang 19. Natuto tayo sa pamamaraan kung paano tayo makikipag-usap sa ating ministeryo o mga sitwasyon at mag-imbita sa isang mahalagang okasyon na gagawin natin sa April 12, pag-iimbita sa memorial. Halimbawa, kung ito ay ganun din sa espesyal na pahayag, kung ito ay deaktibo yung ating kamag-anak sa employer natin o kaya kung iba ang paniniwala, nakita natin kung paano natin kakausapin sila. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, yung huling bahagi, tunay na nasapatan yung na laman natin kung gaano kasaya na Diyos na sinasamba natin si Jehovah. Nakakaaliw yung kanyang mga nilikha tulad ng mga hayop. Sa lokal na pangangailangan, natuto tayo at naging aral sa atin kung paano tayo sumulong sa pagkamay gulang. At doon sa pag-aaral ng aklat ay nakita natin kung paano pinagtanggol ni Apostol Pablo yung kanyang sarili na dapat din tularan natin sa panahon natin ngayon para lubusan tayo makapagpatotoo sa kaharian ng Diyos. At tunay na nasapatan tayo mga kapatid at dito po nagtatapos yung ating pagpupulong. Pusin natin ito sa pamamagitan ng pag-awit at panalangin. Ang ating aawitin ay nasa awit bilang 126. Ang pamagat, manatiling gising at magpakatibay. Hinalaw sa unang Korinto, Kabanatang 16, talatang 13. Awitin natin ito ng masigla, nakatayo, at sundan natin ang himig ng ating musika.